at gampanin ito ng mga kababaihan sa sinaunang kabihasnan. Kababaihan sa paniniwalang Asyano. Sa sinaunang kabihasnan sa Asya, ang mga tao ay may pinaniniwalaang mga diyosa. Isa sa mga patunay dito ay ang mga petroglyph na sa Hilagang Asya na naglalarawan ng mga hayop at mga babaeng syaman na may sungay. Sa ritual ng pangangaso, dumudulog ang babaeng syaman sa ninunong babae na siya namang nanawagan sa babaeng usa na magpahintulot na magpahuli ang ilang hayop sa Siberia. Sa Mesopotamia, mayroon silang inana ng diyosa ng pag-ibig at kaligayahan. Tinagurian din siyang diyosa na maraming katungkulan. Okay? Sa Japan ay may diyosa ng araw na si Amaterasu o Mikami. Ang tinuturing na pinakamahalagang Diyos at pinaniwalaang ninuno ng maharlikang pamilya. Sa Timog Silangang Asya, ang mga kababaihan ay pinaniniwalaang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Dahil dito ay iginagalang at ikinararangal ang mga babae. Subalit, kinatatakutan rin sapagkat maaari nilang gamitin ang kapangyarihang ito upang makapanakip ng ibang tao. So, yun po yung paniniwalang Asyano sa kababaihan. Sunod, alamin po natin yung posisyon at tungkuling pantahanan ng kababaihan. Ang mga kababaihan ay isang mahalagang bahagi sa loob ng tahanan. Sa sinaunang panahon sa Mesopotamia, ang babae ay ikinakasal hindi lamang sa lalaking mapapangasawa, kundi sa buong pamilya ng lalaki. Dala niya ang kanyang dote at pagiging busilak. Dala naman ng lalaki ang kanyang bride price na tumitiyak sa kanyang karapatan sa asawa. Samantalang sa lumang Vedic sa India, ang mga kababaihan mula sa Kshatriya lamang ang maaring mamili ng sariling mapapangasawa. Dinarangal sa kanilang pagiging asawa ng babae, tinatawag siyang Jaya, kahati sa pag-ibig ng asawang lalaki. Jani naman ang ina ng mga anak at patni katuwang sa pagtaliman ng at pagsasakatuparan ng mga sakripisyong pangrelihiyon. Sa Timog Silangang Asya, ang mga lalaki ay nagbabayad ng bride price para sa kanilang mapapangasawa. Okay? So, maaari din siyang manilbihan ng may 2 hanggang 3 taon upang mabili ang babae. Sa gawaing ito, naipakita ang pagbibigay halaga sa kababaihan. May ilang bahagi ng rehiyon na kung saan isinasagawa ang matrilokal na pananahan kung saan ang lalaking ikinasal ay nakipanirahan sa matriklan o angkan ng babae. Ang dalawang kaugaliang ito ay dahilan kung itinuturing na mapalad ang pagkakaroon ng anak na babae sa sinaunang Timog Silangang Asya. Maliban sa nakatanggap ng bride price ang pamilya ng babae sa oras na siya ay ikasal, katiyakan din ang matrilokal na pananahan na may kakalinga sa mga magulang ng babae sa kanilang pagtanda. Sunod, sa sinaunang China, ayon sa ideolohiya, ang Confucianism, ang mga babae ay may tungkulin sa bawat yugto ng kanilang buhay, kasama na rito ang pagsilbihan ang kanilang asawang lalaki at ang pamilya nila. Tungkulin naman ng babae sa bawat yugto ng kanyang buhay na sundin at paglingkuran ang malalapit na lalaki sa kanyang pamilya bilang anak ng kanyang ama, kabiyak ng kanyang asawa at ina sa kanyang anak na lalaki sa kanyang pagka-byuda. Ang mga anak na babae ay hindi pinag-aral at hindi nakapagmay-ari ng ari-arian. Hindi rin sila maaaring magmana maliban na lang kung sila ay byuda. Yun. Sunod. Sa maraming sinaunang lipunang Asyano, ang pangunahing tungkulin ng kababaihan ay ang magsilang ng anak.
Marami din silang magiging concubine ng isang lalaking may mataas na antas ng buhay sa lipunan. Okay, so ang concubine ay maaring pagmamay-ari ng babaeng asawa o alipin ng lalaking asawa. So ang anak na nagmula sa alipin ay itinuturing na legal na anak ng babaeng asawa at ang alipin concubine ay nanatiling alipin. May mga lipunang Asyano na kung saan ang nabiyuda ay maaring ipakasal sa ibang kasapi ng pamilya, katulad ng Mesopotamia at India. Ngayon, alamin na po natin yung panlipunang gawain ng kababaihan. Sa mga kasaysayan ng mga sinaunang lipunan sa Asya, ang mga kababaihan ay may mga gampanin lamang sa loob ng tahanan at limitado ang pagkakaroon ng mga tungkuling panlipunan. Sa Hilagang Asya, sa mga kababaihan, nakaatas ang pagtitipon at paghahanda ng pagkain at mga gawaing may kinalaman sa pagpapalaki ng mga anak, tulad ng paghahabi at pagpapalayok. Samantalang, ang kababaihang walang anak ay maaring mangaso. Malaki rin ang bahaging ginampanan nila sa pagsasaka at paghahayupan. Sa Mesopotamia, ang kababaihan ay maaring makilahok sa kalakalan sa pahintulot ng asawa. Sa Babylonia, ang kababaihan ay maaring maging high priestess. Malaki ang bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa paggawa ng pabangong gamit sa panggagamot, mahika, ritual at pagpapaganda. Sa Japan, hinihikayat ang kababaihang mamuno sa paniniwalang sila ay makapagdadala ng kapayapaan, bagamat limitado ang gampanin ng mga kababaihan sa lipunan. Makikita naman natin na malaki ang kanilang gampaning pangrelihiyon. Tinupad nila ang mahalagang tungkulin sa loob at labas ng tahanan daan upang mapangalagaan ang kaayusan ng lipunan at maisulong ang pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan. So, ayun lang po yung mga ginampanan ng kababaihan sa sinaunang kabihasnan.